Buksan natin ang ating mga Bibles sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. At babasahin natin ang verses 30 to 32. Ephesians chapter 4 verses 30 to 32. Nandito pa rin tayo sa ating serye tungkol sa ating paksa, Facing the Giants of Our Life. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Nagaya ng ating panimula, nakikipagdigma tayo bawat sandali ng ating buhay simula ng pagpasok natin sa 2017, sapagkat yung pong ating kaaway ay ito ay nagdaan sa 2016, hindi pa natin ito napagpapatagumpayan. Tayo mismo ang makapagpapamuto na hindi pa tayo tagumpay sa ating kaaway. At ang kaaway natin 2016, ngayon 2017, hindi rin ito maliit na bagay, kundi ito nagiging gigante. Kaya nga, kailangan lamang na tayo ay magising, tayo ay mamulat sa katotohanan, na sana maluwalhati ang Diyos sa ating buhay, sa bawat sandali, upang sa ganon, siya po'y ating mabigyan ng kapurihan. At sa ating binasa ngayong umaga, Ephesians 4:30, at ating ring tatalakayin ngayon, sa ating CP ay tungkol po sa bitterness. Bitterness, ito yung sama ng loob, pait ng puso. Ito yung mayroong pagtatago ng sama ng loob, kasalanan. Kaya ang nangyayari sa atin, tayo humaharap na mapagkunwari, nagiging hipokrito tayo sa ating buhay dahil mayroon tayong tinatago. At ayon dito sa ating binasa, walang sino mang mananampalataya ay walang karapatang magkaroon ng bitterness sa kanyang puso. Ulitin ko po, ang sabi dito sa ating binasa, mananampalataya ay walang karapatan na magkaroon ng sama ng loob. Walang karapatang magkaroon ng pait sa kanyang puso. Inuutusan tayo ng talata o ng salita ng Diyos na pakawalan lahat ng kapaitan sa ating mga buhay. At yan ay kailangang ganap na maalis sa ating buhay bilang Kristiyano. Kailangan tayong kumilos kaagad. Kailangan tayong gumawa kaagad, pakawalan agad ito sapagkat hindi ka pakakawalan ng bitterness. Hindi ka pakakawalan ng bitterness. Maaari mo itong putulin sa panlabas, gaya ng pagputol ng masamang damo. Ngunit hanggat hindi natin ito hinukay at binunot ang mga ugat, mananatili pa rin damo o masamang damo sa iyong buhay. Now, para maunawaan natin, tignan natin ang apat na bahagi na kailangan malaman natin how we face against the giant of bitterness. Unang-una, tignan natin ang contamination of bitterness. Pag sinabi pong contamination, ang kasamaan nito, ang paglaganap nito sa ating buhay. Napakatinding sama nito. Batay sa mga katotohanang naranasan natin,
Alam natin kung ano po ang karanasan na magkaroon ng pait sa puso. Napakatindi nito. Ito po ay sumasabog, kumakalat, tulad ng isang malinis na baso, lagyan mo ng isang tinta, kumakalat yan, kaya ang buong paligid ay nagiging masama, contaminated na. Ganon din ang ating bitterness. Na gusto kong tignan natin ng Hebrews chapter 12, verses 14 to 15, upang makita natin kung gaano po ito katindi. Now, una kong basahin sa English, dito po sa NASB, ganito po ang pagkakasabi. Hebrews chapter 12 verse 14 to 15. Ganito ang pagkakasabi. Pursue peace with all men and the sanctification, for without which no man will see the Lord. See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Ang sabi po yan, pursue. Yung una pong salita rito, pursue peace with all men. Pagsikapan natin, habulin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Bakit po magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa? Sapagkat ang magkaroon po ng kapayapaan sa ating kapwa, ito po yung simula ng pamumuhay kabanalan. At kung wala pong kabanalan sa ating buhay bilang Kristiyano, so therefore no one can see the face of God. Hindi po totoong Kristiyano. Ibig sabihin kailanman, hindi niya makikita ang mukha ng Diyos kapag wala po siyang kabanalan. So in order for us to live a holy life, we have to pursue peace with our neighbor, for all men. Kaya sabi rito, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, may pagkahulog sa biyaya ng Diyos kung hindi po natin i-pursue at tayo po ay walang kabanalan. Bakit po? Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumisibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. So nakita nyo kung gaano po katindi ang contamination ng bitterness. Hindi lamang ikaw, pati ang iba, ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong kapaligiran, apektado dito. Kaya, paano masasabing Kristiyano ka na nagbubuhay ka naman sa kapaitan ng puso? Hindi ka pwede makapamuhay ng kabanalan. Nandiyan ka sa pagkukunwari. So therefore, paano po natin dapat tignan ito? Yung pong salitang pursue, yung po ang pinakamabigat na pagpapahiwati kung gaano kabigat ang kasalanan po ng bitterness. Pursue. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, pagsikapan ninyo, no? Pagsikapan ninyo. Meaning, kung ating bibigyan pa ng kahulugan sa Tagalog yung pagsikapan, ay hindi lamang basta pagsikapan, kundi panabikan, habulin, tugisin, magtumuling tumakbo upang abutan ang kabanalan. Ganun po. Kailangan lamang nating habulin, tugisin, magtumakbo tayong mabilis para abutin ang pamumuhay kabanalan, sapagkat kung hindi, baka mahulog tayo sa biyaya ng Diyos dahil meron tayong mga ugat ng kapaitan. So we have to pursue peace. Para sa ganon, ay mga pamuhay tayo ng kabanalan, for without which no man shall see the Lord. Na kapatid, so iwasan po natin yon. Alam niyo ba kung saan nagmumula yung bitterness? Natalakay natin emotions.
Tapos sa emotions natin, natalakay natin ng anger. Diyan nagsisimula yun eh. Kung may galit ka, may sama ng loob ka, so may tinatago ka, may bitterness ka, then hindi mo namamalayan, nahulog ka na sa biyaya. At yun ay delikado. Ang bitterness po, ito yung kadalasang bandang huli, mayroon kang regrets. No? Ang bitterness ay pinagsisihan yan bandang huli. Kapwa sa sarili mo at sa iyong kapwa. Masisira ang relasyon. Masisira ang ating kapaligiran. Kaya bitterness is a serious emotion. Dahil talagang ito ay punong-puno ng regrets. Pagsisisi sa bandang huli, bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko ba kinimkin yun? Ito po ay matindi. Kaya, paano po natin gawin to? Tugisin natin, habulin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Nang sa ganon, tayo po ay makapamuhay ng kabanalan. So, yan po yung kung gaano po ka-serious ang contamination ng bitterness. Then secondly, tignan natin the cause, ang dahilan ng bitterness. The cause of bitterness. Tatlong bagay po ang ating titignan, bakit po nakakaroon ng bitter ang isang Kristiyano, ang isang tao. Unang-una, ito po yung pagwawalang bahala o pagtanggi sa providensya ng Diyos. Ito yung pagwawalang bahala o pagtanggi sa mga nangyayari sa buhay natin. Providence of God. At isang good example dito ay si Naomi, sa aklat ng Ruth. Now remember, Naomi, siya isang citizen of Israel. Bayang pinili, mga mananampalataya, mga minamahal ng Diyos. Subalit, nagkaroon po ng national calamities or trials sa bayang Israel sa time ng Judges. Nagkaroon ng gutom dahil sa matinding paniniil ng mga bansa sa kanilang lugar at sa kanilang kasalanan ng sindahilan. Kaya ang Panginoon nagpahintulot na sila ay magutom para subukan ang kanilang faith. At itong si Naomi, 10 ng kanyang asawa at mga anak, nakatira sila sa Jerusalem, sa lugar ng Diyos. Pero particularly, sila nakatira sa Bethlehem, Bayet Lechem. Ibig sabihin, the house of bread. Bayan na kung saan hindi pinababayaan ng Diyos. Ito'y bahay ng tinapay, ng pagkain. Pero anong ginawa nitong pamilyang ito? Nawalan sila ng tiwala, natakot sila sa darating na gutom, baka mamaya mamatay sila. Sila'y tumakas patungo sa Moab. At pagdating sa Moab, okay, nakapagtrabaho sila, ang kanilang pamilya, lumago. Pero ang dumating na masaklap, na karanasan, namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung kanyang panganay na anak, namatay yung kanyang bunsong anak, at siya na lamang ang natitira at nagdurusa. Ngayon, tinatawag siya ng providensya ng Diyos na siya po ay bumalik doon sa kanyang bayan. Wala siyang pwedeng puntahan. At nung siya po'y makita ng kanyang kababayan, ang sabi lang, hindi ba ito si Naomi? Ano pong sagot niya? Ruth chapter 1 verse 20. Ang sagot ni Naomi sa kanyang kababayan, ang sinabi niya, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, pait. Sabi,
Sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Sinisi niya ang Diyos dito. Siya daw ay binigyan ng napakapait na pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya matanggap ang providensya ng Diyos. Tinatanggihan niya, binaliwalaan niya ang providensya. Na providensya ng Diyos na sila ay subukin sa kanilang panampalataya kung hanggang saan sila magtitiwala sa Diyos. Dumadanas ng problema, karamdaman, ano pa man sa kanilang bayan, ngunit tumakas sila, lumayo, ayaw nila ng hirap. Ngayon lalo pa silang naghirap sapagkat tinanggap nila ang consequence ng kanilang disobedience and unbelief sa Panginoon. Ngayon, ang sabi niya, huwag niyo na akong tawagin as Naomi, but call me Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng Diyos. Yan din po minsan ang problema natin. Tayo po ay nagiging bitter sa buhay dahil hindi natin matanggap ang mga nangyayari sa ating paligid. Parang sinasabi, napakapait ng mundo. Wala akong magandang magawa. Hindi natin makita na ang providensya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos na dumating sa ating buhay ay nag-uudyok sa ating magsisi sa ating kasalanan, and yet hindi natin pinapansin yung providensya na kailangan kang maging malinis na upang makapamuhay ng kabanalan, nagpapatuloy ka pa rin sa iyong pagsuway sa Diyos. Nandun pa rin ang kasalanan. Galit tayo na hindi natin matanggap na tayo po ay sinusubok ng Diyos upang umalis tayo sa ating kinalalagang lugar na nasa kasalanan. Diba, ang mga langgam, pagtahimik yan pagkakulan, andyan sa kanilang tahanan. Pero, pukpukin mo yung kanilang bahay, aba, magtatakbuhan yan, sasakmalit, kakainin yung kamay mo, galit sila. Ganun tayo kuminsan Nais ng Diyos, palisin tayo sa ating kinalalagyan na yun dahil hindi tama yan. Pero lumalaban tayo, so kaya tayo nagiging mabait sa ating buhay. Hindi natin makita ang Diyos sa likuran nito. Hindi natin makita. Then ikalawa, nagiging mabait tayo dahil sa ating pagtanggi ng pakawalan sa ating puso ang may sala. Ayaw natin pakawalan yung tao na nakagawa sa iyo ng masama sa iyong puso. Alam nyo, lilipas ito ng 1, 2, hanggang 5, hanggang 10, 20 taon mananatili ang bitterness na ito. Akala mo wala na. Pero once nakakita mo ang tao nyo, parang sumusuka yung dugo mo. Gumugulo. Hindi mo alam bakit gano'n ang damdamin mo. Kayong napakatagal na. Bitterness po yun. Pagka nakikita mo yung tao yung gumugulo ang dugo mo. Isang magandang halimbawa rito ay si Ahithophel. Si Ahithophel, kung ating makilala siya, 1 Chronicles chapter 27, hindi na kailangan pumunta kayo doon. 1 Chronicles chapter 27 verse 33, nagsasabi roon, si Ahithophel ay isang friend, isang matalik na kaibigan, at the same time, counselor ni King David. Isa siyang tagapayo ni Haring David, kaibigang matalik. Halos sa kamay ni David kumakain si Ahithophel. At ang sabi sa 2 Samuel chapter 16 verse 23, ang mga payo ni Ahithophel ay parang salita ng Diyos. Kaya napakahusay siya magpayo. Pero, meron siyang sama ng loob kay David for so many years. Bakit po? Remember Bathsheba? Na ginalaw ni David at pagkatapos pinatay si Urias, yung kanyang mister. Si Bathsheba po ay apo ni Ahithophel. Apo ni Ahithophel. Matagal na pong panahon ito.
Si Bathsheba at this time, asawa na po ni David, nanay ni Solomon. Pero andun yung kanyang bitterness. Kaya itong si Absalom, nagkodita, yung anak ni David, nung magkodita ito, nagkaroon ng pagkakataon si Ahithophel na pumanig kay Absalom upang papagsakin si David sa kanyang trono. Ngunit nanalangin si David na sana, Panginoon, gawin mong mali ang mga payo ni Ahithophel sapagkat ang payo ni Ahithophel ay napakagaling. At dahil nga roon, yung payo niya salungat sa kagustuhan ni Absalom. At siya nagpatiwakal, nag-suicide si Ahithophel. Why? He refused to release his offender. Yan po isang bagay, bakit tayo nakakaroon ng ganong problema? Sapagat tinatanggihan natin, alisin na sa ating puso ang taong nakapagbigay sama ng loob sa atin. We cannot forgive. Alam nyo, mayroon pong kwento. Dalawang magkaibigan. Sila naglalakad patungo sa ibang bayan. Pero sa kanila pong paglalakad patungong bayan, daraan sila sa napakalawak na ilog na malakas ng current. At yung time na yon, bumabaha. Kaya hirap silang tumuwid. At sa kanilang pagtawid, akmang pagtawid, may nakita silang matanda. Matandang babae na umiiyak dahil hindi siya makatawid. At meron pa siyang kargamento na kasimbigat din ng babae. Paano niya itatawid dito? So sabi ng dalawa, tulungan natin ang matanda. Tinulungan nila. Yung isa, nagkarga ng kargamento, yung isa naman, nagkarga ng matanda. At sila ay talaga ng dahan-dahang tumawid sa ilog. At ang ilog na ito ay maputik. Pero nagawang tumawid ng magkaibigan. At pagkatapos, umiyak na malakas yung matanda na nagpapasalamat sa kanila. At nagsimula na silang lumakad, magkaibigan. Makalipas ang 1 kilometro, nagdadabog na yung isa. Sabi ng isa, pahamak na matanda yun. Hindi dahil sa kanya. Hindi sana marurubihan itong baro ko. Sabi ng isa, tapos niyo, lumakad na tayo. Makalipas ng 2 kilometro, nagwala na ng isa, nagpamakto na naman. Pahamak yung matanda yun! Sira yung sapatos ko! Lakad na naman. 1 mile, 1 milya ang lumipas. Nagwawala pa rin, talagang mamaktol, talagang galit na galit yung isang lalaki. Pero tingnan yung kaibigan niya, sumisipo, nakangiti lamang. Ang sabi niya, ba't hindi ka na, hindi mo dumi-dumi ang paro mo, sira rin sa paro, ba't hindi ka na galit? Alam mo kasi kaibigan, nung matawid natin yung matanda, binabago na siya doon. Ngayon, 1 mile na nakalipas, binabago na, ikaw, karga-karga mo ba? Kaya nagreklamo ka, nabibigitan ka. Yan po ang bitterness. From the time na na-offend ka na isang tao, someone, karga mo na yun. Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagdala mo sa mga anak, may anak ka na, you still have that bitterness. Wala kong magandang buhay. Walang magandang buhay. At ikatlong dahilan kung bakit tayo may bitterness, ayaw natin tumanggap na inalisan tayo ng karapatan. Ayaw natin tumanggap na inalisan tayo ng karapatan. Sapagat tayo po ay nakafocus sa ating self.
image, reputation, name. In other words, full of pride. Ayaw natin na tayo po ay nahahamak. Ayaw natin na hindi tayo nakikilala sa grupo o sa usapin o sa pangyayari. Gusto natin nakasentro tayo. Gusto natin nakatingin ng tao sa buhay natin. Even God, kailangan bigyan tayo ng pabor. Mayroon akong karapatan. Yun ayaw natin eh. Kapag ikaw ay isang manager, tapos masaping ka lang ng empleyado mo para kapantay ka lang. Teka. Amo mo ko. Ayaw natin gano'n eh. Hindi na nakabihis ka kung todo. Pupunta ka rin sa mga sa squatter area. Meron eh. Bago to. Meron ko 5,000 to. Ayaw nating maalis sa ating comfort zone kung saan tayo ginhawa. Ang alam natin, para bang mayroong katungkulan ang mundo na ikaw ay dapat ma-comfort sa buhay mo. Isang halimbawa rito ay si Jonah. Si Jonah sa chapter 4. Alam natin na siya po ay sinugo ng Diyos upang mag-preach sa Nineveh. Ang Nineveh po ay isang bayang kalaban ng bayang Israel. Galit si Jonah niya, mababasa natin yan sa Kings, Chronicles. Dahil matindi itong mga taga-Nineveh, mga taga-Babylon. Dahil ang kanyang mga kababayan, pag nahuli nila, kinukulong nila sa hawla, naalisan yung kanilang talampakan, yung balat doon, nilalagyan ng asin. Pagkatapos nilalagyan ng apoy sa ilalim. At ayon sa tradition, yung ilog po doon sa Nineveh ay hindi na tubig. Ang tinatawid doon ay dugo ng mga Israelitang pinapatay nitong mga talaga Nineveh. Kaya si Jonah, galit na galit siya ron. Lalo na sa Diyos, galit siya sapagkat ang Diyos, plano ng Diyos na pagsisihin ang Nineveh upang sila'y maligtas. Kaya ang sabi ng suguin siya, pumunta ka ron Nineveh. Ang sabi ni Jonah, pumunta ka ron. Ang sabi ni Jonah, hindi pwede dahil ikaw ay napakabait. You are compassionate and full of mercy. Unfair yan sa amin. Kami yung pinahirapan, kami yung pinapatay. Ngayon, patatawarin mo yung mga taong salarin. No, ayaw pumunta at yun ang dahilan. Pero, providensya, hindi pa rin siya nakatanggi sa Diyos. Ngayon, nagpunta siya ron, tinag-preach siya. Sabi niya, patay kayo! 40 days na lang! Gugunawin kayo. Tutupukin kayo ng apoy mula sa Diyos. Patay kayo lahat. At naupo si Jonah doon sa may bandang itaas na lugar, pinagmamasdan niyang bayan kung anong oras gugunawin ng Diyos. Pero hindi niya alam na yung Ninevites, nung marinig ang balita nun hanggang sa nakarating sa hari, ay nagbigay ng batas yung hari na dapat tayong magsisi. Dapat tayong mag-fasting, magpakababa tayo. Maging ang ating mga alagang aso at pusa kailangan mag-fasting. Nakita ng Diyos yun. At ang Diyos ay naawa. Pinatawad niya ang bayang Nineveh. Pero si Jonah, nagmamaktod doon, naghihintay siya. Sige, dami ito. Yung question, mag-apoy. Kaya ang Diyos naman naawa kay Jonah. Gumawa ang Diyos ng puno sa kanyang likuran na nagdahon ng napakalapad. Sa Diyos na sarap. Nasa comfort siya dahil mayroon na siyang silungan. Pero masarap niya ngayon naghihintay pa paano mamatay lahat ng away na. Pero ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng uod at kinain yung puno. Unti-unting kinaw na naubos. Siguro na yun. Nagagalit na. At pagkatapos nagpadala pa ang Diyos ng init at natuyo. Galit na galit si Jonah. Galit na galit siya. Now, ito ang sabi niya. Sa Jonah chapter 4 verse 9. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas,
Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? Galit siya dahil nawala yung kanyang silungan, yung halaman. At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang kamatayan. Na sinasabi ng Panginoon, Jonah, nagagalit ka sa akin? Binigyan kita ng silungan? Ngayon, wala bang karapatang alisin sa iyo ito? Nagagalit ka dahil sa halaman na wala sa iyo? Hindi ka nagagalit? Hindi ka naawa sa mga taong, libo-libo mga tao na mamamatay? Alam niyo, minsan, ganoon puro tayo. Pag naalisan tayo ng karapatan, na ibaba ang ating pangalan, gagalit tayo sa lahat ng tao. Naranasan ko ito, mga kapatid. Naranasan ko ito for almost 5 years kung pagtitimpik. Dahil hinamak ang aking pagkatao. Pero wala akong nakuha nun. Wala akong natanggap na kabutihan. Kahit may mabuting dumating sa akin, masama pa rin ang puso ko. Wala akong kapayapaan. At humaharap ako sa inyo na hipokrito. At ayaw ko na mangyari yung bagay niya. Apektado pamilya ko, apektado asawa ko, apektado kayo na minamahal ko, mga kapatid. Cause of bitterness, tatlo lang yung binanggit ko, pero mas marami pa dyan. Anong dapat gawin? Pursue peace. Wala ng tao. Then thirdly, the characteristics of bitterness. Ang mga katangian nito. Now, pero po kung nilagay rito 8, pero parang ito lang bibigay ko sa inyo katangian para makilala natin ano yun sa ating buhay. How we recognize it. Magbibigay lang ako ng ilan. Unang-una, kapag may bitterness ka, memoryado mo lahat ng detalye. Ang galing mo sa memory. You remember all the details. When, why, how. Kahit na 1950 pa. So, bitterness, remember the details or remember details. Paano ba tumatalas ang ating memory? Now, may practice, review. Di ba? Ang isang bata, wala pong bata, walang estudyanteng bobo eh. Actually, wala pong mahina ulo. Sinasabi ko lang mahina ulo ko. Pero sa ibang bagay, matalino ako. Bakit po? Itong problema sa mga estudyante. Kayo mga estudyante, nasabi mo mahina ulo nyo. Humihina ulo nyo kapag hindi kayo nagre-review, hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-aaral. Wala pong pumapasok sa iyong subconscious. Pag tamad ka, wala talaga. Tingnan nyo, pag may exam, talaga nagsusunog kilay. Ibig sabihin ng susunog kilay, re-review. At habang nire-review mo yung iyong pinag-aralan, pumapasok yun. Primero, hindi po intindihan. Pangalawa, medyo mayroon na. Pangatlo, ulitin mo, ulitin, wala pong bata na bobo. Kailangan nandito ang pagpursige, review. Ganon din ang bitterness. Ang bitterness, talagang magaling sa memory sapagkat lagi niyang nire-review. Every day, every moment in her or his life. Ito si ganito. Ganito. Sapat mo po dyan. Nung kami pala, grade 3 pa lang, sinimulan niya na po gano'n. Pinabalik-balikan. Yun ang problema. Kapag lagi natin nire-replay sa isipan, hindi natin ito makakalimutan. Kaya mga taong full of bitterness, matalino yan. Matalinong gumawa ng mga alibis, katwiran, memoriyado nila eh. Pagka isang taong sinungaling, ibig sabihin, magaling yan. Magaling ang memory. Very fresh. Pero mga tapat, minsan nakakalimutan. Sabi ng Panginoon,
kayong mga pinagpala dito kayo sa akin, sapagkat kung ako'y magutom, ako'y pinakain nyo. Kung ako'y nakubad, ako'y binihisan nyo. Kung ako'y magkasakit, ako ay tinulungan nyo. Kung ako'y makulong, ako'y binisitan nyo. Ang sabi nito mga tapat, kailan po, Panginoon, nangyari yun? Pero sa mga kapatid, now, yun po unang katangian. Bitterness, talaga namang remembers all the details. Then secondly, bitterness accuses others but excuses self. Laging nang aakusa sa iba. Alam mo, ganyan yung tao yun eh. Alam mo, ganyan yan eh. Now, kung yan ang habit mo, every time na magkakaroon ka ng bagong kaibigan, pa hindi ka nagtatagal sapagkat marami ka na sinasabi, you have a problem. You have a problem. Hindi doon sa taong yun, hindi at that moment, hindi at that circumstances, but you have a problem long before. Meron kang bitterness. You're so bitter. Pag lagi na yung nakikita mo sa iba, tapos sarili mo ini-excuse mo palagi. Nangangatwil ka palagi. Then bitterness believes what it wants to believe. Diba? Pag mayroon tayong pagka-bitter tayo, pininiwalaan natin yung gusto lang natin paniwalaan. Bigin tayo sa paliwanag ng iba. Ayaw natin tanggapin. Nagsasalita pa siya, sapaw ka ng sapaw, sapaw ka ng sapaw. Hindi mo na pinapakinggan kung yung nagsalita pa niya ay kontra sa iyo o kampi sa iyo. Kilala ko maraming tao dito pagka may usapan, sumasapaw ka agad. Bakit po? Tumidepensa na agad siya, natama siya. Masyadong self-centered. This is lying against the truth. Sabi nga na James chapter 3 verse 4 to 18. Ngunit, kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsisinungaling laban sa katotohanan. This is lying of the truth. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa taas, kundi makalupa, makalaman, may satimonyo, devilish, yung ganitong klaseng galit. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa taas, unay malinis, saka mapagpayapa, panayab, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatami, walang pagkukumbari. At ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Bigat po yan. Napakabigat po nito. Matititignan yung verse 15, ang sabi dito, this wisdom is not that which comes from above, but it is earthly, natural, demonic. Demonic po ang tawag ng James. Demonic because pagsisinungaling ito sa katotohanan. Naman napakarami pa po mga kapatid na mga katangian ng bitterness. Isa lamang dito, sa marami pa, ay the James chapter 3
verse 11 to 12. Ang sabi sa James chapter 3 verse 11, ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo o ng mga igos ang puno ng ubas? And then maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Ano pong talinghagang ito? Ang ibig sabihin dito ni James, ating munang paliwanag yung kwento, yung illustration. Ang sabi niya, walang fountain. At the same time, ang lumalabas ay nagkahalo, tamis at alat. Pwede yun sa niluto, yung sweet and sour. Halo, sarap nun, di ba? Pero wala ka pang makita na isang fountain nang nainom mo, tamis at alat. That's impossible. Wala ka pa rin makitang puno ng santol na namunga ng guyabano. The principle is, hindi mo masabi sa taong banal nang lumalabas ay pait at kabutihan. No such people o Christian dapat ganyan. Imposible sa isang Kristiyano na makikita ng dalawang kara, doble kara. Mapait ka at the same time matamis ka. Imposible yan. So bitterness ang siyang naglalantad ng tunay mong pagkatao. Kung mapait ka, kita ka talagang pait ka, mukha kang palaya. Pero kung ikaw ay mabiyaya, matamis ka, ang mukha mo parang pulot. Kapag lagi kang mapait, lagi nakasimangot, laging galit, laging pabagsak kung magsalita, nakikita lang totoo mong pagkatao. You're bitter. Mamina, tatawa ka, bait-bait mo. No? Like for example, sa mga bahay, parang di man natanggalit, nagalagay naman makapal na lipstick. No? Tapos pa-smile ng gano'n, parang clown. Hindi ko masinisala, hindi masama ako mag-gawin ng lipstick. Gusto ko makita yung lipstick. Pero yung mga yung itim na lipstick, mapampira. Gusto ko yung pink. Huwag nung masyadong red na parang si Marlon Monroe. Kasi pero usually, yung mga sobrang arte, tapos yung kilay niya na taas ng gano'n, kasi parang timalatan kasi mangot, taas ng gano'n. Lalabas talaga yung pagkatao. So bitterness reveals yourself. Mga kapatid, sana hindi ito makita sa atin, duplikara. Tignan niyo ako, tignan kita, nang ganun ka. Anumang situation, anumang providence, anumang circumstansya, maaaring mabigla ka, pero bumabalik ulit sa natural. Di ba, hindi mapagkunwari. Huwag ka minsan bait-bait, uy, ano mo, pastor, pogi-pogi mo talaga. Tapos minsan makikita mo, si mangot ng gano'n. Hindi mo maintindihan. Mga binata, pag nakita nyo ganyang nililigawan nyo, medyo mag-isip na kayo. Now let's go to the cure of bitterness. Cure. Napakarami pong mga characteristics yan. Daram kung alam niyo yan. Now, cure of bitterness. Number one, ang pinaka-cure nito, ang gamot nito, mga kapatid, walang iba kundi tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Live in the grace of God. Sabi ni Pablo, ako'y naging ganito dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y ako dahil sa biyaya ng Diyos.
Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ito yung kasalungat sa pagtanggi natin sa biyaya ng Panginoon. Kundi receive and live in the grace of God. Hebrews 12:15. Pagkaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa ninyo ang marami. Be sure na walang ugat po ng bitterness, kundi mamuhay na sa biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, lahat tayo mamuhay sa biyaya ng Panginoon? Kilalanin natin yan. Yung kung hindi Christians, hindi nakilala yung biyaya ng Diyos. Umaawit lang siya, God is good. God is good. Ano nakita na? Dahil tumanggap sila ng bonus, God is good. Pagka magandang health nila, God is good. Pag may problema, God is bad. Ano yung natatanggap ng mga unbelievers na biyaya ng Panginoon? Common grace. Pag sila'y nakasugat, gagaling yun eh. Kahit di mo lagyan ng gamot, magtiis ka nga lang. Pero bakit gumagaling? Common biyaya ng Diyos yan. Bakit nakakapag-abot ng mga tao even though they do not know God? Why? Because that is God's common grace. Bakit tumataas sila sa pwesto nila? Common grace. Bakit sila nakapagtatrabaho, nakapaghanap ng trabaho? Common grace. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. Tayo lahat ay namumuhay sa biyaya ng Diyos. Pero kadalasan, yung biyaya ng iyon, doon sa mga taong walang pagkilala sa Diyos, hindi na lang yun na nag-aadya sa kanila na magsisi sa kanilang kasalanan sapagkat hindi mo matatanggap yung biyaya niya. You're not worthy. Pero niya, tinatanggap mo araw-araw yung kabutihan ng Panginoon. Pero ang mga Kristiyano, hindi lamang common grace ang ating tinataglay, even the special grace. Ang salvation, ang way ng faith, ang ating repentance, ang ating pag-obey, ang ating pagsamba, ang ating pag-pray, ang ating pag-share, that is special grace. At the same time, tumatanggap tayo kahit na tayo nagkakasala, napupromote pa rin tayo, not because sa ating kasipagan, kumikita tayo, pero tayo tumatanggap dahil ang Diyos ay mabuti. Tandaan natin palagi ito. Bakit ka umabot sa tugatog ng tagumpay mo, ng pag-aaral mo, trabaho mo, not because of your talent. Ginagamit ng Diyos yung talent mo para ibuhos niya ang biyaya mo. Pero pagdating po sa problema, nawawala tayo. Hindi natin ipinamumuhay ang biyaya ng Diyos. That's why we bitter. Marami tayong maririnig ng mga bagay na salungat sa gusto natin. Tinatamaan yung ating ego. Ingatan ito, huwag tayong mamuhay na parang walang biyaya ang Diyos. Hebrews chapter 4 verse 16, we as Christian, ito ang sabi ng Panginoon, ano man ang circumstansya natin. Karamihan sa atin, pag mayroon tayong mga problema, kalusugan, hindi na tayo nakakaalagang makipagtagpo sa Kanya sa pagsamba, sa special day, sa holy day. This is not our day, this is Lord's day. Huwag nating nakawin sa ating kapritsyo. Nakakalimutan natin, tayo po'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos, and yet ayaw nating pumasok at mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y namumuhay sa ating pait, namumuhay tayo sa ating kasalanan. Akala natin, dahil nakapag-share ka sa labas, dahil hindi ka sumamba, hindi pa rin. Alin ba ang utos ng Panginoon na dapat siyang katagpuin? Kaya sabi nito sa 16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, whatever that situation, boldness tayo lumapit sa throne of grace upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Maging bold tayo paglapit sa throne of grace. Yun lang ang ating source ng ating help.
sa lahat ng panahon. So yun po yung unang-unang cure eh. The best cure. Mamuhay tayo sa biyahe ng Diyos. Ano man ang kalagayan natin. Ano man ang ating sitwasyon. Boldness. Lumapit pa na rin tayo sa throne of grace. Saan ba tayo makakalapit mga kapatid sa throne ng biyaya? Saan tayo makakalapit? Saan ba ang Diyos? Nasa kanyang temple. And that temple is the church. Doon mo makakatagpo ang Diyos. Even though ang Diyos ay sumasa lahat, pero mayroon siyang special, Shekinah glory, which is the church. We come boldly. Pag sabing boldly po, medyo mabigat yung aking likuran, Panginoon. Ang dami kong problema. Nakabingit po sa kamatayan ng aking mga pamilya, pero boldly, Panginoon, I need your help. Please, help me. Hindi, pera ang pinairan natin eh. So, alisin natin ang bitterness na ito at huwag natin idamay ang iba. If your family is not a Christian, huwag mo silang idamay. But you come boldly to the throne of grace. Hindi ito utos ni pastor. It is utos ng Panginoon. Sapagat ito lamang ang tanging paraang ibibigay ng Diyos sa iyo ang existence ng local church, ng church. Eh, pastor, kasi madali akong saktan eh. Wala akong gana sumampa. Yeah, because you are bitter. Masyado kang mapait eh. Patatawarin ko lang yung tao niya kung siya mismo lumapit sa akin. At humingi ng patawad. Alam niyo po, ganun po ginagawa natin, tayo mismo nagiging hukom. Inalis natin ang Diyos sa picture ng buhay natin. Alam sa sentro po ng ating buhay, kapag inalis natin ang Diyos, sinong natitira? You, of course. The offended one. Tayo yung natitira. So, tayo yung nag-judge sa ating paligid. Hindi tayo natutulungan ng Diyos. So, mabuhay tayo sa biyahe ng Panginoon. Huwag natin idamay yung iba. At ikatlo, pakawalan natin kapwa ang offense and the offender. Pakawalan natin. Suko natin sa Diyos. Lord, please, alisin mo ito sa puso ko. Yung po yung nagawang sakit sa akin at yung nakapanakit sa akin, isinusuko ko na sa inyo. Pakawalan na ninyo ito. Dahil kung hindi, kailanman, bitterness hindi maalis sa inyo. Pag hindi nyo ito pinakawalan, bitterness, kailanman, hindi maalis sa iyo. Kaya pakawalan mo. Pakawalan mo kapwa ang offense and the offender. Bunutin mo ito. Alisin mo ito. Ano yung paano magbunot yung kasalanan natin? Hindi tayo makakabunot yan. Only God. At paano natin ito ibunot? Come boldly to His presence and ask for forgiveness. 1 John 1:9, ang sabi ng Panginoon, if you confess your sins, He is faithful and just to uproot it, meaning to forgive it, to forgive you, and cleanse you from all wickedness. Yun ang tanging paraan dyan eh. Ask for forgiveness. Live in the grace of God. Release the offense and the offender and ask for forgiveness from the Holy God. Alam niyo, bakit mo papasanin yun? Bakit mo babayaran ng iyong
kagulanan, no? Kalungkutan, sa Bisaya pa, kagulanan, kasakit, yung sakit. Bakit pasan-pasan mo parang ikaw nagbabayad? Eh, binayaran na ni Kristo yun sa krus eh. Bakit ikaw magbabayad? Hindi ka pwede magbayad. Ikaw ang magiging martir, sabi nila. Magpakamartir na lang, antuso na lang nako. Tising ko na lang ang kagupot ng kinabuhi, ang kaguluhan nito. Tanggapin ko na lang yung panakit nila. Bakit mo tatanggapin yan? You're not supposed to pay that. Sapagkat ang sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, di gumaling tayo. No? Anong katunayan na tayo po ay gumaling na o mapapagaling sa bigat natin? Yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang sugat, yung kanyang paghihirap. Na hindi ko sinasabi na kalimutan na natin yung offense. Kalimutan na natin yung kasalanan ginawa sa iyo. Hindi po. Hindi natin makakalimutan yan. Pero yung magpapaalas sa atin na huwag na natin gamitin yon. Every time na maalala natin yung masakit na napangyayari, huwag natin gamitin to panlaban sa Kanya, that is bitterness, kundi huwag natin gamitin. Forgive and forget. Alam nyo, isang mystery bilang pagtatapos mga kapatid. Isang mystery para sa atin. Kung susuriin natin, paano nade-develop yung precious pearls sa isang oyster, no? Sa isang kabibig? Paano nabubuo yung napakagandang perlas? Mayroong itim na perlas, mayroong puti. Napakaganda. Nakita na ba kayong totoong perlas, mga kapatid? Baka yung mga plastic dyan, nakala niyo, kaya walang silbi sa inyo yun eh. Yung sinasabit-sabit lang. Pero makita yung perlas, mga kapatid, para nakita ng ulap sa kalangitan kung sisilipin ninyo. Paano po na-form yun doon sa loob ng oyster o ng kabibig? Alam niyo paano nagsisimula yun? Para mabuo? Sa makita lamang isang butil na alabok. Isang butil na buhangin. Pag itong buhangin na ito ay pumasok doon sa pinakapuso nitong kabibig, mayroong irritation. Hindi mapalagay yung kabibig. Talagang suffering ito sa kanya. Nagdurusa siya night and day sa kanyang buhay. Pero dahil sa kanyang pagdurusan yun, talagang hindi niya maitulak-tulak yung maliit na gabutil na buhangin. Alam niyo ba, dinalabas niya lahat ng kanyang substance para ito ay kanyang itulak, pero hindi niya namamalayan na yung substance na yun ay nabubuo, bumipilog na bumipilog, at yun ang nagiging perlas. Na ang gusto kong puntuhin, mga kapatid, ang Diyos ay nagpapadala sa atin, bawat isa sa atin, nagpapadala siya ng isang butil ng buhanging problema sa buhay. Nagpapadala siya. At yung pong butil na yon, dapat natin isa-isip, isa-puso ang providensya ng Diyos. Ano bang providensya ng Diyos ayon sa 16:8-9? Na gusto ko lamang i-summarize. Ano po yung providensya? Ito po yung pagkilos ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin nakikita. Ang providensya po, ito yung kabutihan ng Diyos na magdudulot sa ating magsisi o di kaya magpuri o mamuhay ng kabanalan. Sapagkat ang providensya ng Diyos ayon sa 16:8-9, ito po yung kanyang pamamahala. Yung mga bituin na yan, billions and billions of stars, hindi nalalaglag dahil sa providence ng Panginoon. Kasi may kontrol yan. Ang ating daigdig lumulutang sa kawalan, pero hindi nalalaglag. Bakit po?
At ang sabi nila, pagka gumalaw, nagkalintol, magugulo ng mundo. Now, sino mo may hawak ng mundo? God. Kaya kung may tiwala ka sa Diyos, magkakaroon ka man takot, pero may assurance. Ay, dito mo. Una, sa ganun-ganun lang. Now, ang Diyos ang may hawak niya, siyang namamahala, siyang nangangasiwa, siyang nangangalaga sa lahat ng bagay sa buong daigdig, sa ating buhay, sa kaloob-looban natin, para sa ikabubuti ng kanyang mga taong nagmamahal sa kanya. That in all things work together for good. Lahat po yan, providensya. Sama-sama itong gumagawa sa buhay natin. At yan pong irritation na yan na nangyari sa atin, na problema, yung providensya ng Diyos kumikilos sa atin to mold us to a better person. Kung ang kalagayan mong ihirap na hirap ka, just wait! Magtiis ka, patience, minumul ka ng Panginoon sa mas higher position o higher na kalagayan sa buhay mo. Hindi kayo binabagsak ng Panginoon na parang kawawa. No! Ang gawain ng Diyos ay para ikaw ay palaguin. Ilagay ka sa mas mataas na kalagayan, katungkulan, magtiis ka lamang. Mamuhay ka sa biyaya habang ikaw ay nagsasuffer sa madilim, masakit na providensya ng Panginoon. Pamamahala ito ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, sa providensya ng Diyos, anong nagagawa nito sa iyo? Anong nagagawa nito sa iyo? Minsan minapalit ka ng mga tao, hindi ka pinapansin, inaalisan ang karapatan mo. Ano? Doon ka ba nakatitig o nakatitig ka sa hinuhubog ako ng Panginoon? He formed me to a better person. Yung bang nasa loobin natin sa providence of God? Anong kung kaya ko magtiis nito? Hindi ako magbubong nga, magtatatalak. Wala tayong pera, wala tayong ganito. Hanggat hindi mo nilagay ang sarili mo sa kamay ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, mananatili kang nagtatatalak sa providensya ng Panginoon. Hindi ka lumalago, problema ka sa pamilya, problema ka sa iglesia. Kaya tanong ko, anong nagagawa nito sa iyo? Nauhubog ka bang tao ng Diyos? At ikalawang tanong, anong ginagawa mo dito sa providensya nito? Anong ginagawa mo naman? Ito ba'y nagpapasibol na iyong bitterness? Ito bang pagkakataon mo para ibulalas mo ang iyong galit tulad ng paniwala? Kapag biniralas mo, sumigaw ka, nagwala ka, nagbarumbado ka, nagtapong ka na, at tapos na? No. Hindi pa tapos yan. Kaya na sinabi ko, magpatayo ka na sa tao dyan, yung anak mo kaya sa dingding, tapos lumabas ka sa kwarto at barili mo sa loob. Hindi mo siya tinatamaan, tanongin mo, natakot ka ba? Abay, natural, nanginginig sa kamatayan yung anak mo dahil sa pagtatalak mo. Hindi po tama yung ibulalas ang galit. Ang galit ay dapat i-confess. Hinihingi ng pagtatang. So, anong ginagawa mo sa providensya? Nagkakaroon ka ng bitterness? Kinikimkim mo? At mabuhay kang hipokrito habang buhay? Hindi ka makaharap ng tama sa kapwa mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Laging arte, tinignan mo, ano bang ayos ko? O pinakakawalan mo? Lahat ng offense and offender upang lumago ka sa biyaya ng Panginoon. Be sure, sabi sa Hebrews 4:15, na walang ugat ng kapaitan ang naiiwan sa iyo. Dahil madadamay ang marami, mahulog ka sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.